In this video, ilalagay natin sa hot seat ang pinag-uusapan at pinakabagong Redmi 13C kung may ibubuga ba talaga ang specs nito. Aalamin din natin ang performance sa gaming, especially sa ML at COD mobile para malaman natin ang available graphics, refresh rate, pati battery drain test at temperature. Kaya kung nagbabalak kang bumili, panoorin mo na hanggang dulo dahil baka isa ka na din sa dalawang mananalo ng tig 100 smart load. Meron itong 6.74 IPS LCD display, 1600 by 720 pixels, 90Hz refresh rate at Gorilla Glass. Pagdating sa size at refresh rate, kapareho nito ang dalawa pang bagong budget phone na Itel P55 at Poco C65. Pero pagdating sa pixels, mas lamang ng konti ang P55 dahil ito ay may 1640 by 720. Pero para sa akin, kung display lang ang pag-uusapan, halos wala naman silang pinagkaiba. Sa chipset, ito ay naka MediaTek Helio G85 na na-release noong 2020. Para sa network connectivity, ito ay naka 4G lamang. Magkasing lakas sila ng C65 dahil pareho sila ng processor, pero di hamak na mas malakas ang P55 dahil ito ay naka MediaTek Dimensity 6080. Ngayon, tignan natin ang Redmi 13C sa gaming test. Sa ML, available ang high refresh rate at ultra graphics. Sa ganitong settings, malalaro mo naman ng maayos. Yun nga lang may pag-drop ng FPS lalo na sa Clash pero hindi naman ramdam sa actual game. Pagkatapos ng isang laro, halos tumagal ng 18 minutes. Nasa 35 degrees lang ang temperature at bumaba ng 7% ang battery. Sa COD, available ang medium graphics at high refresh rate. Kaya sa ML, wala din ako nakitang problema dito. Pagkalipas ng halos 20 minutes, nasa 36 degrees lang at pasok pa din yan sa ating safe limit. Bumaba din ang battery ng 9%. Sa mga nagtatanong kung bakit mas matagal daw uminit ang mga budget phone kumpara sa mga mid-range, dahil mas mababa ang max graphics ng mga budget phone. Kagaya dito na hanggang medium lang. Kaya din ito ang mga demanding na games. Yun nga lang, dapat mong timplahin ang refresh rate pati na din ang graphics para malaro mo ng maayos. Sa battery, meron itong 5000 mAh at 18 watts Type-C charger at kayang ma-fully charge from 0 to 100% sa loob ng 2 oras at kalahati. Sa opinion ko, pagdating sa battery at charger, hindi ito nagkulang dahil ito naman talaga ang ginagamit ng karamihan lalo na sa budget phone. Sa camera, meron itong 50 megapixel, 2 megapixel, 0.08 megapixel at 8 megapixel selfie shooter. Kayang mag-video recording ng rear camera hanggang 1080p at 30 fps. Para manalo ng 100 smart load, siguraduhin lang na mag-subscribe at sagutin ng tama ang trivia question at pipiliin ko ang dalawang winners. Para sa iba pang features, meron itong dual nano SIM, 3.5mm audio jack, side-mounted fingerprint sensor, supported din ito ng micro SD up to 1TB at naka-Android 13. Sa online, ito ay may presyong 5,499 pesos para sa 6GB RAM at 128GB internal storage. Ilagay ko na din sa description yung mga link kung saan mo to mabibili. Ngayon, mare-recommend ko ba to? Kung budget ang pag-uusapan, siguradong ire-recommend ko to dahil mura. Pero kung may extra kang 500 pesos para sa akin, mahirap talunin ang Itel P55 dahil sa malakas na processor at 5G na. Nasa description na din ang mga best of the best na smartphones at tablet ngayon mula 5K, 10K hanggang 25K para sa iba mo pang option. Huwag kalimutang mag-subscribe kung nakatulong at nakitaan mo ng value ang video na to.